Hey guys, good evening. Maganda pong hapon. Magandang gabi po sa nationwide, worldwide. Naisipan ko lang ngayon tungkol sa mga tungkol sa mga vlogging or gumagawa ng mga creators, 'di ba? Video creators. Naisipan ko lang guys kung ano kaya ang mangyayari sa ano kayang era nandito tayo na ano na marami na ngayon na alam mo nag-vlogging, ang dami na talaga nag-vlogging. Kanya-kanyang gawa ng mga diskarte, kanya-kanyang gawa ng mga video at saka parang lahat-lahat na yata talagang nanonood o gumagawa. Pero ang iniisip ko lang, ano kaya kung wala nang nanonood? Wala nang nanonood at saka wala nang talagang kukunti na lang noon kasi halos lahat na eh. Kasi yung bang variety of shows mo na ang nakikita, wala ka na mapipilian. So out of sa dami-dami sa worldwide na mga videos, ang makikita mo talaga ay yung pinipili mo lang kung ano yung maganda. Pero the good thing is yung bang by countries, kung sino yung manood, English ang gagamitin mo or Tagalog or Bisaya. At least ang mga audience mo is mga Filipino kasi Filipino ka. Kung ano ka naman, kung puti ka, yung audience mo mostly is mga puti. Tapos yung mga yung sa ibang Asian ka, halimbawa mga Vietnamese or Chinese, mostly din ang mga audience nila ay yung mga katulad nila. Yun lang talaga ang maganda dahil ang nanonood, ang audience mo ay kapareho mo ng yung race ba. Pero ang inisip ko lang, ano kaya kung lahat na ay nag-video. So ito na yata ang era guys, na era na talagang talong nagsama-sama na ang mga tao. Ang mga tao is they show up na pinakita nila na meron silang sariling intelligent, talent, capabilities. Kasi for so many years, parang nasanay kasi ang mga tao eh. Nasanay na doon na lang tayo maniwala sa mainstream media. Sila yung mga elite, sila yung mga, kunwari, sila yung, halimbawa, sila yung nag-graduate ng higher education, tapos mga yaman pa sila. Sila yung ginagawang model. Dinidesign sila na formal at saka intelligent or very calm behavior. Sila yung minimodel, tapos mga population around the world. Kasi na sila yung media kasi, hindi lang yan sa local, sa isang country kinakalat yan sa ibang mga country. So maraming pero ang problema lang kasi doon, ang mga tao ay nakatutok lang sa kanila ba? Nakatutok lang tayo, tapos nanonood tayo, tapos maniwala na tayo kung anong sinasabi nila, pero hindi natin iniisip na parang kulang ang information ba? Parang kulang sa facts, kulang sa explanation, parang tayo para tayong gutom sa mga malalim na informasyon. So, andito tayo sa era guys na talagang ang mga tao talagang massive of society na talaga sila na talaga yung gumagalaw. Hindi na sila yung nakikinig dahil parang nagsawa na rin sila na feel nila nga na yung bagay na words para sa mga viewers na ordinary society, ordinary people. Ang bagay sa kanila is they are manipulated, they are controlled, they are they're giving enough, only like enough. Tapos ito nakikita natin sa widescreen sa TV, sila yung natin hinhangaan. They are designed, like to model. Tapos nakikita mo ba, napapansin nyo ba guys na minomodel sila. Tapos nakita mo ba na parang hindi sila marating, di ba? Parang napakataas nila. Parang hindi mo sila kayang marating. It's just like a celebrity, di ba? Halimbawa ng celebrity, di model na kailangang maganda ka, kailangang may talent ka, kailangang dyan ka para kung if you have all the qualities, magaling kang umacting, magaling kang kumanta, if you have this 5 characteristics or abilities or talent, ito lang yung may chance na you can be rich and famous, di ba?
And it's the same thing with the sa mainstream media, sila yung minumodel. Tapos tayo namang mga ordinary people, nakatingin tayo sa kanila na, oh my God, they're very high. Tapos doon na tayo maniwala sa kanilang mga sinasabi, pero hindi natin, ito na pala guys, nandito tayo sa era na enough. Yung bang enough is enough. Enough na yung ano. Kasi parang nagsawa na rin, parang ano tayo parang na-stuck yung ano natin parang yung abilities ng mga tao, na abilities nila, yung talent nila, yung ano nila, parang na ano sila parang na-control ba, tapos nag-explode na ngayon, tapos may kanya-kanya ng mga diskarte. So ang makikita natin ngayon is the ordinary people, the common people, the hardworking people ay gumagalaw na sila ngayon. It's just like they are walking in their own, in their own destiny, na parang sasabihin nila na may talent din kaniya. We knows how to make views, and we knows how to, to tell the people the truth. So at least meron na tayong, ang nangyari kasi ngayon parang alternatives na yung from kung ano yung minumodel nila na parang hindi natin kayang maabot, iyon pala ay yung mga ordinary people. Meron para silang own interest, own talent, own abilities, own characteristic, own intelligent. Meron pala ang ordinary people dyan na malampasan din pala ang talento ng minumodel sa atin for so many years. Diba? Yun ang nangyari ngayon, guys. So, kaya ang mga tao ngayon ay they are walking forward. They're walking forward, to find ways na para sila na na kumita. Pero the truth came out na talaga ngayon na ordinary people, you cannot control them or manipulate it, especially in your brain. Yung bang para kang tinuturing bata na kumakamas ka, you try to get up and walk, pero ayaw kang palakarin, parang tinuturo ka na wag ka munang lumaki dahil ayaw namin lumaki ka, dahil pag lumaki ka parang parang malampasan mo itong mga minumodel namin na mga highly educated na parang mahirap abutin, pero totoo, they are really on the top, these people na pinapaiwalaan natin, guys. Pero napifeel din natin na yung information nila is kulang ba ng facts, kulang ng parang may kulang talaga. So pasalamatan din natin na mayroong mga alternatives media na nagsabi na talaga ng totoo. It's true, nagsabi. Pero makita talaga natin na which one is mayroong katotohanan. So ito na ngayon, guys, na Kaya magpasalamat din tayo na meron ding presidente na talagang on the side of the people. Kasi ang mahirap na kasi, alam mo ang hirap sa gobyerno ngayon. Sila? They use the government as politics instead na ang gobyerno na magserve para sa mga tao or para paunlarin ang countries. Pero ang nangyari is inuuna na muna yung personal interest. Yung mga personal interest, tapos pag nakuha na nila lahat, pag nakuha nila yung money para sa personal nila, parang they have the feelings na they have the authority, to manipulate ordinary people to society. Parang yung kasi nangyayari sa atin Kaya naramdaman din natin na for 10 years in service sa workforce, 10 years ka na, 15 years ka na, 20 years ka na, napapansin mo din talaga na wala kang English. 20 years ka na, parang ang bagal ng increase ng sweldo mo, di ba? Di ba, guys, naramdaman nyo ba yan? Ang bagal na bagal. Parang parang sa mga cents lang yung mga increase na binibigay sa'yo. Tapos, pamahal yung mga bilihin. Tapos, kung sino man yung holder ng mga bilihin, sila yung sinisiguro lang nila na kinukontrol din nila na, halimbawa, yung mga tao ngayon ay ang yaman mga tao na yun ay gumagapang na talaga na naging nalampasan na nila yung minumodel nila, nilidesign nila ng mga highly educated, yung mga very na sila lang yung dapat paniwalaan dahil sila yung may edukasyon, di ba? Pero hindi nila alam na ang mga tao ay they have their own, intelligent. Hindi talaga alam. Inisip nila na kaya nilang kontrolin based on their, based on their channels,
based on their media, based on their reporting or and everything. Sila yung model, tapos ang mga, kasi every household mayroong television eh. So doon tayo maniwala, ang dami mong choices doon, ang dami mga variety of news from the CNN, ang dami local or international, andun yung lahat ng mga news. Pero ngayon, alternative is para sa akin guys, sa totoo lang, sa akin, ng alternative media talagang maganda. Ang alternative media is giving you the additional facts or informations talaga. Meron talaga silang na what is real and what is truth. In-explain nila ang para maintindi ng kunti sa mga tao, pero it's really true. Meron talagang kaibahan. Yung alternatives media is very useful talaga. Very useful tools talaga para sa intelligent ang mga tao. Kaya hindi natin masisisi kung bakit nagsama-sama ang mga tao ngayon. It's a few billionaires people versus the massive, the millions, billions of ordinary people. Yun na talaga ang nangyari ngayon guys, na ang mga tao talaga ay gumagapang para kumita. Pero the result is clear, di ba? Nakita natin na they are ordinary people, pero nalampasan nila yung mga celebrities sa mga audience, nalampasan nila yung celebrities, yung mga income, nalampasan nila yung mga celebrities. Yung mga celebrities naman ay medyo nag-low down na yung popularity nila. Kasi ang mga tao kasi they are more on realistic, realidad. This is really the truth kung saan maski nandun sila sa kahit sulok ng mga remote area or sa bukid sila nakatira, nag-vlogging sila. Yun ang gusto ng mga tao eh, realistic life eh. Hindi yung life na nakita natin niya. It's all yung nasa na talagang napaka-top nila. Parang isip na natin na parang in religion pa, in religion, itong tinatawag na heaven, nasa heaven sila eh. Ibig sabihin, they are free of everything. Sila gumagawa ng law, wala silang law. Sila yung ng economy natin, bumibili tayo, parang nasa kanila lahat ang control. Tapos dito, ang dami nilang mga provisions na ito ang may bawal ang mga tao, which is okay naman yung mga ganyan, pero iisipin sana nila na ang yung mga ordinary people, they work very hard in order also the people on the top will also, or the company will develop or mag-improve or hindi or kumikita dahil sa hard work ng mga Pilipino. Dapat din talaga na may reward din talaga ang mga ordinary workers or mga hardworking individual. Kasi kailangan talaga yan eh. Kailangan i-balance mo yan eh. Sila ang nag-work hard para umangap ang isang kumpanya, di ba? So ito na ngayon guys na hindi natin masisisi. Parang sabihin na natin na we are lucky to hear na mayroong presidente on the side of the people. Kasi pag ang presidente lang on side lang siya sa mga rich, famous sa mga mayaman, tapos sila ang may control. They design to control the population. Parang hindi rin maganda, 'di ba? Para ding kawawa din mga tao eh. At least ngayon nakita natin yung result talaga na the ordinary people, they have their own talent, intelligence, and capabilities na kaya din nilang maging ganyan. Hindi lang about the looks kung anong ganyan. Diskarte lang talaga. So yun pala, yun, at saka nakita natin na yung views lang pala ang kailangan ng isang screen or television, views lang talaga para kumita ang mga tao. So it's the same with the media, the mainstream media. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit bumaba yung ratings nila dahil we've been, ano bang bagay na i-describe sa mga tao? They've been controlled, manipulated, tapos the agenda is like give them enough, enough, don't give them more. It's just only enough like three times a day na meron silang makain. Enough, parang there's a control, pero alam mo hindi rin talaga maganda na kung nasa itaas sila tapos kaya lang kontrolin yung mga tao. Parang hindi kaya nga in religion eh, sino ba yung mga followers ng Panginoon, di ba? Ni JC, sino ba yung mga followers ng ordinary people din naman, di ba? Tapos sino ba yung pag natalo na yung mga yung mga mayaman, mga bilyonaryo, ginagamit na yung pera nila, yung na-accumulate na millions or billions, yung na-accumulate pera,
ginagamit na lang na para bayaran na lang yung mga tao para ano, para merong, alam mo, patahimikin or wag nang anong gawin. So, ito yan lang guys, ang naisip ko lang na baka in the future na baka din ano meron ding third party siguro na magkontrol sa ano sa viewers ng mga tao. Yung mga tao wala nang mga views, pero I hopefully na ang Facebook either basing on the good information or basing on yung ano ba nang kumikita na ano hindi yung iko-control nila yung mga ano mga viewers sa bawat content creators ko content na lang yung views nila dahil di ba lahat na. So yun lang guys, naisip ko lang na ano kaya, di ba? Ano kaya ang mayari kung ganito ang sistema. Pero I think we are in the truth na kailangan, I think ganito tayo sa era na kailangan i-balance natin. Yung ibang walang mayaman, walang mahirap, everything's equal. Kasi naman, kung sumusobra naman ang pera nila, ano nang gawin sa pera nila? Yes, who can benefit their money is the next generation to come, their family, their children, at saka the next generation, yung sino yung sumunod. Pero, kailangan din naman talaga ang mga tao. Ang mga tao, they need increase in their salary. They need also to survive. They need also to eat the same food that what the rich people are eating, diba? So, hanggang dito lang guys, and thank you, and next time ulit.